Arabic prayer service at ito po yung ating prayer. So tayo po may lahat mga kapatid at tayo mag-umpisa na. Muli, handa po natin ang ating mga pusong isipan para po matagpuin mo ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na aming mga banal, purihin po kayo Ama ngayong gabi ito. Kami po ay nagpapasalamat sa isang linggo pag-iingat po sa amin Ama. Salamat sa pagkat patuloy po namin na experience ang itong grace, mercy, at itong goodness mo sa aming mga buhay. Salamat din po Ama sa pagkat muli kami po ay binalungan maayos, matuwasay sa inyong pong gawain para po sa aming midweek prayer service at ito po yung aming prayer. Nawa Ama, kami po ay narito at nakahanda ang aming pusong isipan na makinig muli ng itong mensahe ng Diyos. Hindi kami po ay lumalapit na mayroong kababaan ng puso. Kami po ay humihingi ng tawad ang sa aming po mga nagawa kayo. Meron mga kami na panggit, nasabi na hindi po kaaya-aya sa iba, sa inyong po mga pandinig Ama, at sa aming po mga kalikuan, mga kahinaan. We ask for your mercy and grace to cleanse our heart, Panginoon. Kami po ay narito na lumalapit na mayroong kababaan ng puso. Sapagkat alam po namin na kailangan po ang mayroong kapangyarihan na kami po ay tawarin at linisin sa aming kasalanan. At nawa sa gabing ito Ama, sa ito pong maituling na mensahe na ito pong ihahayag, nawa ito po ay aming maintindihan at aming po mag-discern na sa ganon maintindihan po namin muli ang gusto nyo po iparating sa amin. At salamat sapagkat meron kami ganitong pagtitipon na kung saan ang bawat isa po sa amin ay narito upang iluhod po yung aming mga panalangin, mga personal na issue. At alam po namin naman, ito po ay nakakapagbigay sa inyong mga kaluwalhatian sa pagkat. Every time we come boldly in the throne of grace, ay amin po na maintindihan kung gaano po kahalaga yung kababaan ng puso. At salamat sapagkat sa pamamagitan po ng panalangin, kami po ay nagpapatuloy na magtiwala palataya sa inyong kapangyarihan sapagkat alam po namin na kayo po ang ito sa kanilang bagay. Alam namin na kayo po Ama ay tumutugon sa aming mga panalangin. At nawa, patuloy na kami bigyan ng mahabang pasensya nang sa ganoon ay amin pong maantay yung pong perfectong kalooban para po sa aming mga panalangin. Kayo po Ama, alam po namin na kayo po ay hindi nagkakamali sapagkat kayo po ang aming Diyos ang kapangyarihan, Diyos na nakakaalam ng lahat at Diyos na may likha ng lahat. Kaya salamat po Ama sa ganun dito. At ganoon din po sa aming mga kapatiran na papunta pa lamang, naway natin po sila na sila yung ating dito ng maayos. At salamat Ama sa gabi nito. Hindi aming pong binabalik ang lahat ng pagpuri at pasasalamat sa aking pangalan ng aming Jesus. Amen. So tayo timawit mga kapatid at tinatawag mo si Brother Genesis para sa ating pag-aaral. Antayin po natin ang Jesus Saves. Are you saved? Amen. Amen. We are saved. We have heard the joyful sound. Kantahin po natin ang lahat na stanza. First stanza, ready? Sing. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steps and cross the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. What it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Three. Sing above the battle strife.
Jesus saves, by His death and endless life. Jesus saves, sing it softly through the gloom. When the hearts of mercy crave, sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, give the winds a mighty voice. Jesus saves, let the nations now rejoice. Jesus saves, shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves, there's our song of victory. Jesus saves, Amen. Another hymn. Wonderful words. Wonderful words of life. Wonderful words of life. Sing them over again to me. Wonderful words of life. Okay, kantayin po Amen. natin ang 3 stanza. Okay, ready? Sing them over again to me. Wonderful words of life. Let me more of their beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Last. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. Okay, tayo po dadako sa ating tithes and offerings. So tayo po ay manalangin. Purihin ka aming amang banal sa gabi nito. Muli Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Binabalik po namin muli ang kapurihan sa inyo, Ama. Salamat po sa mga trabaho na
po sa amin. Ako na yung acknowledge, Ama, na ano man ang meron kami ngayon, ito po ay nanggaling sa inyo, Ama. Without you, Lord God, we are nothing. Salamat sa mga trabaho ito na nagiging daluyan po ng pagpapala. Salamat po sa mga material blessing na inyo po ibinibigay sa amin sapagkat ito po ay aming nagagamit sa pangangailangan po ng aming mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Ama, patuloy po itong nagagamit sa inyong pong gawain. Ama, patuloy nyo kami bigyan ng cheerful heart, Panginoon, at patuloy naming i-acknowledge at sa pamamagitan po ng aming pagbigay sa inyo, Ama, ng may kagalakan. Ito po ay magpatunay kung gaano namin kayo kamahal sapagkat ang lahat ng meron kami, Ama, ito po ay nagmula sa inyo. Nawa, pagpalain niyo po ang mga biyayang ito na amin pong ibabalik sa inyo. And we are praying, Panginoon, na ito po ay patuloy na magamit sa inyong pong gawain upang patuloy pong magamit sa pag-evangelize po ng mga taong wala pa pong pagkakilala, mga taong wala pa pong relasyon sa ating Diyos Kristo. Nawa'y patuloy niyong gamitin ang inyong pong gawain dito sa Jeddah na maging instrumento ang mga sa paghahayag po ng inyong pong ebanghelyo. Salamat po sapagkat tunay ang banal na ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay po ng bawat mananampalataya, bawat mga anak ninyo sa iglesia nito. Sapagkat natututo kami, Ama, kung paano namin kayo i-acknowledge. Kaya salamat po, Ama, sa patuloy na pagkilos ng kapangyarihan po ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. At salamat po sa biyaya nyo kaya kami po ay patuloy at natututunan namin ibalik yung para po sa inyo. Salamat po, ito po kami panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So awitin po natin yung ating doxology song. Sabay-sabay nating awitin. Ready? Praise God From whom all blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. So tayo po makakaupo na. At muli, ihanda po natin yung ating puso't isipan. Nang sa ganun, ating po maintindihan ang mensahe po ng ating Panginoon. So para po sa maghahayag po ng maikling devotion ngayong gabing ito, so tinatawagan mo po si Brother Carl. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon. Ay pumuli ay nagkaroon ng pribilegyo ng pag-aral po ng ating salita. Hindi, mga kapatid, niya po na tayo po kumain lahat. At buksan po natin ang ating Bible sa Book of Deuteronomy, chapter 28, verse 1. Ito po yung ating verse ngayong gabi. At dito lang po tayo bulay-bulay. 28 verse. Verse 1 po. Verse 1. Deuteronomy 28:1. Amen. Amen. Amen po. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Deuteronomy 28 verse 1. Ready, read. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Let us pray. Heavenly Father God, muli po kami magpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa inyong po kabutihan sa amin, sa mga natapos po namin gawain, sa inaos po namin po maghapon na ito, at sa jubileo po na kami po muli ay pinapalo, bibigyan ng jubileo na magsama-sama po kami po ay
sabi dyan, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. At titingnan po natin, itong verse na ito ay napaka powerful, napakaganda po sa akin na ng Panginoon. Sabi nga dyan na it is or sabi nga dyan ay tayo ay mag-reflect or let us reflect upon the powerful and profound message found in this verse, na as a believer, this verse encapsulates a divine principle that has the power to transform our lives, communities, and even nation. Pag sinabi po profound, ay ibig sabihin po ito ay malaki ang epekto po sa ating buhay. At may kakayahan po ito baguhin ang direksyon ng ating buhay. Sabi nga po, it has the power to transform our lives, communities, and even nations. Kasi kung mapapansin po natin dito, ay bagamat ito po ay mensahe sa bawat isa sa atin kung paano tayo mabubuhay, ay kung ang lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos ay nasa isang komunidad, it can transform a community, a blessed community. And ngayon po ay pagbulay-bulayan at aralin po natin, pag-aralan po natin sa maiksing devotion ang verse na ito, at how we can have a deeper relationship with God. At yun po ang title ng ating devotion ngayong gabi, how to have a deeper relationship with God. Ito ang ating title, how to have a deeper relationship with God. At kung titingnan po natin sa verse na yan, minimay natin, meron po tayong dalawang mapapansing puntos na sinabi ng Panginoon. Sabi po dyan, number 1, if hearken diligently. Ayan, sabi, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Sabi dyan, it means, sinabing hearken diligently, it means to prioritize the voice of God. At kapag sinabi pong i-prioritize, ay number 1 sa top list ng ating priority as a believer, as a saved believer, na i-priority natin kung ano yung utos at pagbubilin ng ating Panginoon sa atin. Sabi dyan, it means to prioritize the voice of God. The verse begins with a conditional phrase, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. If, sabi nga dyan, if, ibig sabihin po yan, kung ibig sabihin po dyan ay conditional ito. Hindi naman po sinabi ng Panginoon na sundin mo. Although ito po ay ito po yung will ng Panginoon sa atin, pero mapapansin po natin dyan na doon sa verse, doon sa kung paano niya nilikha yung salita, meron pa rin po siyang binigay na pribilehiyo or palugit sa atin para sa ating free will. Kasi kaya nga po sinabi, if thou shall hearken. Kasi kung doon lang po mapapansin na natin na ang Panginoon po, binigyan pa rin po ng kalayaan ng ating free will. Although alam po natin na kabaligtaran ang mangyayari kung hindi tayo susunod, pero makikita po natin na kung gaano ka
ibig sabihin po ng hurricanes, may mga ini-imply po, may pinapakahulugan ang ibig sabihin ng salitang hurricanes. Ano po ba yung mga ini-imply nito? Letter A, listening with intention. Pag sinabing hurricane, it implies listening with intention. Hindi lang basta nakinig ka, pasok dito, labas ka wala. Sabi dyan, listening with intention. We need to make sure that we have a good motive in listening to His voice. Ibig sabihin, yung purpose natin ng pakikinig ay naroon. Kumbaga, sincero yung ating pakikinig. Hindi tayo nagbabalat kayo, hindi lang tayo nagpapakita ng tao na nakikinig. Nakaupo dyan, nakikinig tayo ng salita niya, ng instruction niya. Hindi po ganon yung ini-imply nitong hurricane diligently. Sabi, ang kailangan po dyan ay integrity. Pag sinabing integrity, pag nakinig ka, totoo, hindi po yung parang napilitan ka lang o sumama ka lang kasi may pagkain pagkatapos ng devotion o ng prayer meeting o sumama ka lang kasi nagagandahan ka o nagagapuan ka doon sa isang kapatid o sumama ka lang kasi may nagsundo sa'yo. Maaaring nakinig ka lang, gusto mo lang yun kasi habol mo ay yung reward ng Panginoon. Pero kung walang reward, hindi mo nagagawin, di ba? So, yung pong ibig sabihin, listen with intention, and we need to make sure that we have good motive. Pag sinabi pong good motive, ibig sabihin dyan, yung sincero na literal na tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon kung ano yung sinabi niya. Ano pa po? Letter B, listening with focus. Listening with focus. Sinabing listening with focus, it's about giving God our full attention, tuning our ears and heart to His voice amidst the noise of the world in our busy lives. Diyan. Kasi po, kung titingnan natin, it is easy nowadays to be distracted by various noises dito po sa paligid natin. So, isa po sa ini-imply ng hurricane ay to listen with focus. Kailangan ang attention po ng makikinig natin ay nakinig tayo, iniintindi po natin yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung nakinig tayo, pero lumurong ang utak natin. Amen. Sabi dyan, kailangan sa mga pagkakataon na may ginagamit ng Panginoon na nagsasalita upang maihayag yung kanyang
pwedeng magbigay sa atin ng takot. Yung example, takot natin na malate tayo kinabukasan kung mag-aaral tayo ng gabing-gabi na. Kasi baka tanghalin tayo or ano pa pwede mong katakutan. Pwede kang matakot na halimbawa ay utang ka tapos hindi ka pa nakakapagbayad at pwede ka nang hinahanap ka na ng pinagkakautangan mo. O yun, pwede mong ikatakot yun, madidistract ka. Ano pa pwede mong takot sa'yo kung hindi pa na-renew yung ikama mo tapos natatakot kang lumabas. Marami pong klase ng takot. So, yung mga ganun po, ganun pa, ano pa po, yung our own design. Yung mga pinaplano natin sa buhay, yung mga naiisip nating plano na gusto natin matupad pero hindi nangyayari. So, lalo na kung emotionally masyado natin ina-attach yung ating emosyon doon sa mga plano na yun dahil sa palagay natin ay too good to be true at napakaganda ng resulta ng kahihinat na ng ganung plano. Hindi natin maiwasan na yung emosyon natin ay humaharang na sa pag-aaral at pakikinig ng ating ng salita ng ating Panginoon. Kahit ganun din po sa prayer meeting na ganito, sa devotion na ganito, o sa preaching, kung naiisip natin yung takot, naiisip natin yung desire natin, yung plano natin, kung pinaplano mo na mag-forward na sa Pilipinas o uwing-uwi ka na kasi siguro 2 taon ka na hindi umuwi, malapit ka na umuwi, naiisip mo ng Pilipinas, o di kaya naman naiisip mo yung sana ma-promote ka na, tumaas na yung sweldo mo, diba? Yung mga ganun po, yung mga desire natin na parang lalo na kapag naiisip mo na parang malapit na sa katotohanan, yun po yung nagbibigay, the more na yung nakikita natin yung mga ganung desire natin na malapit na sa katotohanan, the more na yung ating pong emosyon ay na-attach sa plano na yun. Yung na minsan, nakakalimutan po natin yung salita ng Diyos, especially kung ano man po yung mensahe niya sa mga panahon na yun, na minsan na kumahantong po doon sa hindi natin pakikinig. Kasi bagamat ang salita po ng Panginoon ay may ilang ulit na po natin na pinag-aaralan, pero marami po ito gamit at ito po ay napapanahon. So kung hindi po tayo makikinig ng maigi, ano man po yung mensahe ng ating Panginoon sa araw na yun, hindi natin maintindihan ano ang mensahe niya sa araw na yun. So hindi rin po natin na-relate yun sa buhay natin o sa mga pinaplano natin. So yun po yung mga nakaka-distract, social media, societal pressure, kagaya ng, for example, nanampalataya ka sa Diyos, nasa baptist ka, yung magulang mo, katoliko, sinusupla ka, nahamak ka, mga ganun. Our own fears, tsaka our own desire. Kaya sabi nga dyan, but God calls us to prioritize His voice above all. So, bilin po ng Panginoon natin na i-priority po natin kung ano yung salita niya. And how do we do that? Sabi dyan, how do we prioritize God's voice in our lives? Sabi dyan, by doing the following. Number 1, spending time in prayer. Sa Philippians 4:6. Sabi dyan, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving,
wag po nating i-attach yung ating emosyon. Kaya nga sabi niya, be careful for nothing. Wag po tayong magpadala na parang yung pinaplan natin sa buhay totoo nang mangyayari. Kasi kung hindi po mangyari, masama ang loob mo. Kaya nga po sabi niyan, be careful for nothing. Mag-ingat, sabi niya, mag-ingat kayong mga balisa sa anumang bagay. In short, magiging balisa ka kung pinaplano ka, malapit na sa katotohanan, tapos gigil ka nang mangyari yun, to the point na hindi mo na naalala yung sinabi ng Panginoon, be careful for nothing. Hindi mo alam, hindi pala yun ang loob kasi ng Panginoon, tapos hindi natupad. Dahil sa ang tampo mo sa Panginoon, ganun na lang katindi. To the point na hindi na natupad, hindi ka na nagsimba, hindi ka na nakinig. At galit ka na rin sa mga kabatiran, galit ka na rin sa simba. Diba? Kaya nga sabi dyan, spending time in prayer. Ito po yung time na tayo ay nakakapagsabi sa ating Panginoon. Ano man yung plano natin, ano man yung kailangan natin, ano man yung mga problema natin, yung kasama man ng loob natin, kailangan natin ng shock absorber. Panginoon po ang kailangan natin pagsabihan ng mga hinanakit at kahirapan natin. Through prayer. Ano pa po? Number 2. Sabi dyan, by meditating on His words. Meditating on His words. Sa Psalm 1:2. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditates day and night. Sabi dyan, meditate His word. Sa totoo lang po, kaya meron kang mga plano sa buhay at masyado kang futuristic, at sabihin na natin meron kang may pagka-advance ka mag-isip, madalas kapag masyado kang hook dun sa ganong abilities, although hindi ko po masabi na, pero kakayahan din po yung nabinigay sa ating Panginoon na mag-isip in advance at magplano. Kaya lang, kapag napapasobra po, kaya nga sabi po ng Panginoon, hindi lahat or ibig sabihin, lahat ng sumusobra, masama. Kaya nga po sabi dyan, at kung masama, kung napapasobra na yung pag-iisip mo sa future, sa pagpaplano, nakakalimutan mo na mag-meditate sa kanyang salita. So, nasasapawan na yun kung ano mo yung mga gusto mo ditong gawin sa lupa. At hindi mo na meditate. To the point na kapag hindi yan nangyari, hindi natupad, yun nga, sasama loob mo. Sumama ang loob mo, hindi mo na meditate, nakapag salita ka na ng hindi maganda, nag-murmur ka na, nagreklamo ka na, hindi mo na naalala kung ano yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga, sabi diyan, kaya nga po napakahalaga at konektado yung ating mga instruction na ibinibigay ng Panginoon. Ano yung una, spending time in prayer, be careful for nothing. At yung pangalawa, meditate on His word. Tandaan natin na kung ano man po yung pinagdadasal natin sa Panginoon, at kung sa biyaya ng Panginoon, di yun ay malapit na sa katotohanan, huwag pa rin natin masyadong kapitan. At tanggapin natin ano man ang magiging resulta. At ano po yung pangatlo? Sabi dyan, pangatlo, and being sensitive to the guidance of the Holy Spirit. And being sensitive to the guidance of Holy Spirit. John 16:3. Sabi dyan sa John 16:3, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. John 16:3 bro? Sorry po, John 16:13. Sorry po. Okay. John 16:13. Ito po natin, John 16:13. Sabi niyan, howbeit when He, the Spirit of truth, which is ang ating Panginoon, is come, He
guide you into all truth. Holy Spirit po yan. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So, paano po? Yun sinasabi dito. Ang ibig ko sabihin nito ay meron pong paggabay and leading ng Holy Spirit sa ating buhay. Ano man po yung ating mga plano, yung mga hakbang natin sa buhay, yung mga gagawin natin, yung mga, especially sa mga decisions natin, palagi pong merong guidance at intervention at meron pong advice na binibigay sa atin ang Holy Spirit, ang ating Panginoon through Holy Spirit. Ang problema po, kung masyado tayong attached na doon sa ating plano dito sa lupa, to the point na masyado nang clouded yung ating isip doon, hindi na natin marinig yung sinasabi ng Holy Spirit. At hindi na rin natin maalala ano yung instruction ng Panginoon regarding kung paano natin i-accept o paano natin i-execute yung mga plano natin sa buhay. Yun po ang masaklap. Kaya nga po sabi dyan na paano natin sabi niya, mamaprioritize na makinig sa salita ng Panginoon. Sabi nga dyan, is through spending time in prayer, meditating in His Word, at sa pakikinig at pagiging becoming sensitive sa pag-discern dun sa ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Of course, ito po ay may kinalaman din sa knowledge natin pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, importante yung number 2. Kasi sabi nga dyan, pero unang-una, importante number 1, at secondary importante yung mag-meditate sa salita ng Panginoon. Dahil kung wala kang alam sa salita ng Panginoon, paano mo matidiscern yung ibubulong ng Holy Spirit? Ito po. Yun po yung tatlong method paano natin mapaprioritize yung boses o yung salita ng Panginoon. So, yun po yung number 1. So, sa hearken diligently. At kung titingnan po natin, sabi nga dyan, how can we have a deeper relationship with God? Yung una, hearken diligently. Yan po yung number 1, ano? At yung number 2 po, sa ating main point, kasi yung kanina pong pointers ay supporting pointers lang po para doon sa number 1, which is listening with with hearken diligently. At yung number 2, sabi dyan ay observe and do the commandment of the Lord. Titingnan po natin sa ating main verse. Observe and do the commandments of the Lord. Sabi dyan sa verse, doon sa ating main verse, to observe and to do all His commandment. Sabi po dyan, to observe and do all His commandment. Sabi dyan, observing God's commandments means carefully considering and understand them. Carefully consider and understand them. But understanding alone is not enough. We are called to act. Sabi dyan, true obedience involves putting God's word into practice in our daily lives. Sabi nga po dyan, hindi po sapat na tayo po ay makinig lang at nasa utak lang natin. Nire-record po yun ng Panginoon na may apply natin, gamitin natin at ibuhay po natin. Sabi nga po dyan sa James 1:22, na susuporta sa verse sa point na ito. Sabi yan, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Sabi yan, deceiving your own selves. So, yun po ang yan po yung supporting verse ng points na yan na nabanggit ng Panginoon dahil alam po ng Panginoon at yan po ay nagmamanifest
believers lang. Kasi kung tayo po ay nakapakinig ng aral ng Panginoon at hindi natin siya binuhay, kitang-kita po ito sa buhay natin. At hindi lang po Diyos ang nakakita, hindi po mga ating mga kapatid, yung ating mga tao, yung mga tao sa paligid natin, makikita po yung ating pamumuhay. Paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip, paano tayo gumalaw, paano tayo maging concern sa kapwa natin. So diyan po nakikita. Kaya nga po sabi ng Panginoon, but be ye doers of the word. Siyempre po, mapupulaan po ang ating Panginoon kung hindi natin binubuhay ang kanyang salita. At sabi po dyan ay obedience is the evidence of our faith and love for God. So obedience is the evidence of our faith and love for God. It is through our action that our commitment to Him is demonstrated. Ito po yun. Na kung mahal po natin ang Panginoon, ay makikita po yung pagmamahal na yun natin, sa ating Diyos, kung tayo po ay nabubuhay o binubuhay po natin yung kanyang mga tinuturo. Sample po noon, yung paano tayo magsalita, paano tayo maging mapagpakumbaba, magpasensya, paano tayo magmahal sa ating kapwa, maging concern, huwag maging self-centered. Sabi nga dyan, yung sa pagsasalita, huwag tayo yung magsalita ng mga nakakasakit o nagmumura, diba po? O sa pag-iisip sa kapwa, hindi tayo pinapaalala sa atin, huwag tayo mag-iisip ng hindi maganda, diba po? So doon po malala ang maipapakita natin yung commitment natin kung paano tayo susunod sa salita ng Panginoon. At hindi po madali ang pagsunod sa Panginoon nowadays. Bakit po? Kasi mas marami po ang tao sa labas na hindi po kilala ang Diyos at hindi po naniniwala sa salita ng Diyos. At kung ano man po ang tagibilin sa atin ng Panginoon, ay napakahirap pong i-apply sa mga tao sa labas, especially kung sila ay co-boomers. Bakit po? Kasi meron pa rin po tayong corruptible body, corruptible mind. Meron tayong old sinful nature na pwedeng mag-trigger kung tayo po ay sinabihan ng hindi maganda. So, napakahirap pong ibuhay nito nowadays. Pero, bagamat ganun, ang sabi ng Panginoon, ang instruction sa atin ay i-carry out mo. Ano yung sinabi ng Panginoon? Huwag kang magpadala dyan. Pero pagka masyado tayong emotional, masyado natin dinidibdib yung sinasabi ng mga unbeliever sa atin, may tendency na tayo ay bumalik sa ating sinful nature at makalimutan yung instruction ng Panginoon. So, pag sinabi ng Panginoon na huwag kang magalit, huwag kang magmura, o huwag kang makikipag-away, sa sobrang galit mo, nakalimutan mo na ang Diyos. So, nagwala ka. Sabi dyan, what is the main benefit of listening and obeying to God's Word? Ano nga po ba yung benefits? According to our text, there is a promise of elevation. Sabi po dyan sa ating text. There is a promise of elevation. The latter part of this verse promises that if we listen and obey, the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. This elevation is not merely about personal or national prestige. It is about being positioned to fulfill God's purpose on earth. Tunay po yun, na sabi nga dyan, kung ang purpose po ng Panginoon kung bakit nag-promise siya na kung tayo ay susunod sa Kanya, sa Kanyang mga tagubilin, ay itataas niya tayo. Will set us high above all nation, pero hindi po literal na all nation. Although may mga mananampalataya po na karakter sa Bible na talagang
kabila ng mga hindi magagandang nangyari sa kanila, hindi sila nagpadala sa emosyon nila, bagos nag-humble daw sila, na pinilit nila na sumunod sa Panginoon, magpakababa at huwag pairalin yung old nature. Ano naging kapalit? Itinaas sila ng Panginoon. Kagaya ni Joseph, diba? Ginawa siyang kanang kamay ng Pero. Hindi lang yun, binigyan siya ng gift na makapag-interpret ng panaginip at ma-discern na mayroong famine. At dahil sa kanya ay yumaman ang Egypt. Kasi nga, na-forcing nila na kailangan nila mag-ipon at mag-imbak ng pagkain. Ganun din po si King David, na panahon na lumaban siya, nilabanan niya at nagkaroon siya ng tapang sa pamamagitan ng Panginoon, ng pananampalataya sa Panginoon, natalo niya si Goliath. Ano po? Si Moses, na kung saan ay nag-humble down siya, nakinig siya sa Panginoon sa kabila ng temptation na pwede na i-relinquish yung kanyang posisyon as Prince of Egypt, na kumbaga anak ka na ng hari kahit na ampun lang siya. Kasi kung kayo nasa kalagayan niya, imagine niyo Saudi Arabia, ang hari ng Saudi Arabia, inampun kayo, pinalaki kayo, pero nalaman nyo ay hindi pala kayo Muslim at originally kayo ay Christian. Baka sa sobrang sarap ng nararamdaman mong rangyan ng buhay, na palagi lang naka-aircon, palaging karne kinakain mo, palaging updated ang gadget mo, hindi nawawala ng pera ang wallet mo, kumbaga inaamag pa yung pera dyan sa sobrang dami dahil nga sa allowance sa binibigay sa ng hari. Baka makalimutan mo ang Diyos, hindi ka na makinig at mag-humble down at bumaba sa posto. So literally may mga ganong pinakita ang Panginoon. Pero sabi nga dyan, sa mga panahon po, sa mga kagaya po natin, maaaring hindi ganon na literal. Pero sabi nga dyan ay pinuposisyon tayo. Kung tayo man po ay pinapayaman ng Panginoon, mentally, sa kaalaman, or sa tinatangkilik, sa pera, sa kayamanan, or sa pakikisama sa tao, magaling tayo makisama, pinayaman tayo sa kaibigan, hindi po yun para sa ating kapurihan. Bagkus ay para sa kanyang kapurihan. At sabi dyan ay ang purpose nga po nun ay to fulfill God's purpose on earth. Ano po ba yung purpose natin sa dito sa lupa kung tayo man ay iaangat, itataas ng Panginoon? Yung po ay walang iba kundi ang maipakilala natin ang ating Panginoon sa pamamagitan mo ng ating buhay. At may pakilala niya, may turo natin sa mga tao sa paligid natin kung ano yung kanyang mga aral. May pakilala natin siya na siya ang Diyos at tagapagligtas at walang ibang Diyos na makakapag-atin sa atin sa langit kundi siya, at kung paano niya tayo tinuturuan sa pang-araw-araw nating buhay, kung saan tayo ay nabubuhay in prosperity, na may security, na may inner peace, may kasaganahan, bagamat hindi literally tayo ay paldo-paldo yung binibigay sa ating pera ng Panginoon, pero yun lang pong inner peace na binibigay sa ating Panginoon at yung perfect timing ng blessing na binibigay niya sa atin sa bawat yugto ng buhay natin ay napaka-blessing na po nun. Kasi tingnan po natin, hindi na natin kailangan maging advanced thinker. Kung mayroon kang Diyos sa buhay mo at may problema ka, sabi ka lang, perfect timing ang lahat ng sagot sa atin ng Panginoon. So ano pa po? God's desire to elevate those who are faithful to Him so they can be a light to the world. Sabi nga po, ilaw. And showcasing His goodness, justice, and mercy. So, sa pamamagitan po natin na kung tayo man ay iaangat ng Panginoon, kailangan po natin mabuhay sa salita niya para maipakita
ipakita yung kabutihan, yung hustisya, at yung kaawaan ng ating Panginoon. So tayo magiging living testimony kung paano mabuhay ng sumusunod sa salita niya. When we align ourselves with His will, we become vessels through which His blessing flow to others. Yun na nga po yung sinasabi na ang purpose ng Panginoon kaya tayo ay pinapayaman sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay unang-una para may pakita at may pakilala ang Diyos. Pangalawa, tayo ay maging blessing po sa iba. Kaya kung tayo po ay pinapayaman ng Panginoon, huwag po natin ipagdamot anuman po yung abundance na ibinahagi sa ating Panginoon. I-share po natin. Pagka yan man po ay material na bagay o katalinuhan ng galing sa Panginoon, i-share po natin sa iba. Sabi nga po dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Amen. He shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Ibig sabihin, kung tayo daw po ay tayo man po ay malinis na sumusunod at majority na ating buhay ay na isa sa katuparan natin ang will ng Panginoon at ganun din ang mga blessings niya. Sabi diyan ay tayo po ay nagiging sisidlan yan ng ikakapuri at yung pong gamit sa atin, yung pinakang purpose sa atin ng Panginoon ay ganap na may bibigay o may isa sa katuparan sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Sabi nga po dyan, kung papansinin po natin yung ating main verse, hanggat yan po ay ang tinuturo po sa atin dito ay how to have a deeper relationship with God. Yan po ay tinuturo sa atin in a daily basis. Kasi kung titingnan po natin yan sa ating verse, yung unang-unang sinabi, ano po unang-unang sinabi? And it shall come to pass. Pag sinabi pong it shall come to pass, ibig sabihin po, hindi pa ang habang buhay na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hindi sa lahat ng yugto ng ating buhay, tayo ay sumusunod. At vice versa, hindi rin po sa lahat ng yugto ng ating buhay, tayo ay nagiging pasaway. So anuman po ang sitwasyon natin, especially kung tayo po ay nasa pagsalansang sa ating Panginoon, ano sabi diyan? It shall come to pass. So anuman po yung mga nararanasan sa ating hirap, it shall come to pass na tayo ay tutulungan ng Panginoon if thou shalt hearken diligently. At yun nga po yung ibig sabihin na ini-imply ng Panginoon na tayo ay tutulungan niya, pagyayamanin niya kung tayo ay magbabago. Ganon din kabaligtaran. Kung tayo naman po ay nasa pagsunod pero tayo ay nagbago, tayo ay tumalikod sa Panginoon, it shall come to pass. Baligtarin niyo lang po yung verse na yan. It shall come to pass. At ang hindi mo pagsunod sa salita ng Panginoon ay kabaligtaran ng blessing. So it shall come to pass din po. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagyayaman ng Panginoon at tumigas ang ulo mo, nakalimutan mo ang Diyos, it shall come to pass. Ganun din po. Papunta ka naman dun sa kahirapan. So, bilang conclusion, ano po ba ang application ito sa ating buhay? Number 1, take time each day to listen to God's voice. Ask yourself, am I giving God attention He deserves? Am I truly listening or merely hearing? Number 2, commit to more obedience. Make a conscious decision to live out our God's commandment. Mag-decide po tayo para sa sarili natin. Anyway, bawat isa po sa atin dito, umaattend tayo ng prayer meeting, ng devotion,
preaching main service, hindi po para maging kumbaga ang blessing ng isa ay blessing ng lahat. Na kung yung isa ay mainit, yung isa ay malamig, ay kung ano yung blessing ng mainit ay parehas doon sa malamig. Hindi po. Kaya nga po sabi, kaya tayo pumupunta rito ay bumaharap tayo sa Panginoon individually. Although in a group, pero individually. At kita po ng Panginoon yung ating pong commitment sa Kanya. Kasi individual po ang commitment natin. Kaya nga po sabi dyan, make a conscious, hindi unconscious. Make a conscious decision. Presence of mind. Decision to live out God's commandment. Reflect on areas of your life where you can be better aligned with His Word. So, ibig sabihin lang po na sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, especially sa mga decisions natin, isipin po natin kung yung mga decisions po natin ay naka-align dun sa salita ng Panginoon. Ano po ba yun? Ano po ba yung pamatayan ng Panginoon? Yung good, acceptable, and perfect will of God. Yun yung commit to obedience. At yung pangatlong application po natin, seek God's elevation. Understand that God's elevation is for His glory and purpose. Seek to be a beacon of His love and truth in your community. Hindi ibig sabihin na ang intention natin, kaya hinahabol natin yung God's blessing ay para pagka tayo ay pinayaman ay maging sumail tayo at maging mayabang tayo. Tandaan po natin na kung hinahanap natin ang pagpo-promote ng ating Panginoon sa atin, ay hindi ito, ang purpose po nito ay hindi para tayo ay magmalaki, tayo ay maging palalo at maging at makalimutan natin ang ating Panginoon. So hindi po yun yung purpose ng Panginoon kaya tayo binigyan ng blessing. Sabi nga po dyan sa Deuteronomy 28:1, challenges us to deepen our relationship with God through diligent listening and obedient living. At it assures us that such commitment will lead to divine elevation, positioning us to impact the world for His glory. So marami po yung sinasabing elevation, yung ibig sabihin ng elevation. Kasi pag sinabing elevation, promotion po ng Panginoon. At sabi ko nga po, hindi lang tayo ini-elevate ng Panginoon pagdating sa pera. Although yung iba talagang ginagamit yan kung alam ng Panginoon ang puso mo ay ready na mag-handle ng pera na hindi ka masisilaw, hindi ka magiging masama, hindi ka magiging mayabang. Why not? Bibigay ng Panginoon yan, lalo kung alam ng Panginoon na yun ay magiging channel, magiging blessing sa iba. Ganun din, kung ikaw ay pinatali ng Panginoon sa salita niya, why not? Patatalinuhin ka niya para ikaw ang patatayuin sa harapan, para ikaw ang magturo ng salita ng Panginoon. At sa marami pa pong purpose. Kaya nga po, kanya-kanya po tayo ng abilities na binigay ng Panginoon, kanya-kanya rin tayo ng blessing. Sabi nga po dyan, sa huling tagubilin sa atin, let us strive to hearken diligently, observe, and do all God's commandments, trusting in His promises to set us on high for His purpose. So, anuman po yung ating pagpupursige o yung kinakasam-asam natin sa buhay, make sure na ang priority po o ang lundo po ng ating mga gagawin ay para po sa kapunan ng Panginoon. Huwag po tayong gumawa ng mga plano na kung saan ang plano na yun ay plano na lang natin pang sarili o pamilya lang natin ang kasama o plano lang natin kasama ang mga tao sa sanlibutan na magpayaman dito sa mundo. Of course, yun nga po, sinasabi po dyan ay asamin natin na ma-promote tayo ng Panginoon, hindi lang para sa reward, pagkos ay para tayo po ay maging blessing sa iba. Yun lamang po at yun po yung mensahe sa atin ng Panginoon. Lalo po kami.
makasilaw sa mga ibibigay niyong elevation sa aming buhay. Pagkos, sana po ay kami ay laging magtangkol doon sa inyo at magamit ang inyong po mga pagpapala para po sa kakapuhin mo, kapapakilala mo sa kanila at sa ikakaganda po ng testimony ng bawat Pilipino. Salamat po Panginoon sa mensahe nito at ayun po patuloy mo sa mga puso sa amin. Ayun po sa aming kalagayan at sa aming panalangin. Maraming salamat po sa atin namin ng Jesus name and Savior. Okay, thank you mga kaupo na. So, salamat Brother Carlos sa inyong devotion. How to have a deeper relationship with the Lord. So, naman tayo dun sa mga points na pinigay ang pinaka bottom line niya is we need to listen, and we need to obey, push yung application. Hirap naman tuturo tayo tapos hindi naman natin na-apply. So useless. Kaya mahalaga yung application. No? So salamat Brother Carlos sa inyong pong mensahe. So tayo pinadako na sa ating prayer meeting. At alam ko nagpasa na si Brother Andy Moon. At kung meron kayong gustong idagdag, may dadagdag ka ba Brad Genesis? Si Ate Leonie, si Ate Raquel,
bukas po ay isama natin yung traveling mercy ng ating pastor. Biyahe from Biyog. Tabuk, together. Yung totoo. Tapos, pag-pray po natin yung tagumpayan ng ating pananambahan sa Biyernes. No? Nawa ay available po yung ating mga kapatiran sa umaga, kung hindi man available sa umaga, sa gabi. At yung ating po mga bisita ay patuloy natin isama sa panalangin. Nawa ay patuloy sila. No? Yung ating mga regular visitor, si Ate Joy, si Ate Chi, no? Yung pinsan pala, sorry, yung bisita rin namin si Donita po, pinsan ko. Donita. Tsaka si Kuya Gerald. Pinsan niyo po ito, no? Okay. Donita. Donita Novilla. Ano po? Ano po? Novilla. Novilla. Pray natin. So, makasama natin sa Biyernes. Tapos patuloy natin panalangin yung ating mga kapatid na nanghihina. No? At talagang kailangan nila ng revival. At ang Panginoon po ang talagang unang kikilos sa kanilang buhay. No? Pag-pray natin si Ate Vanessa, si Ate Nicole, si Brad William, si Brother Danny, at si Ate April, Ate Valerie. Huwag natin silang isa kalimutan. Sister. O si Ate Ruby. No? Nawa ay kumilos ang Panginoon sa buhay mo. At nawa ay makasama din natin sila sa panalangin. Sino ba si Ate Rosan? Rosan ba? Rosan. Roxanne. Sa Saba po. Hindi, yung isang kapatid natin si Roseanne. Roseanne. So, pray po natin yan, no? Hindi natin kalimutan. Isama sa ating mga panalangin. Ano po ba? Pag-pray niyo po, nawa, matuloy nyo yung ating Bible study dun sa Alhada. Sapagkat na natigil na po yung ating Bible study dun sa Industrial 2. No? Sapagkat kaya ako'y naniniwala, importante po na taniman natin. Ang Panginoon po ang kumikilos. Enough na ilang buwan natin silang Bible study. Pero syempre, ang paglago ng isang Kristiyano ay nakadepende pa rin sa biyaya ng Panginoon. No? Ganun din doon sa Industrial 1, sapagkat ang challenge talaga doon yung kanilang pasok. Kasi may pasok sila ng Biyernes, may pasok din sila ng Sabado. Ang uwi nila ng Sabado, ganun oras din. Alas 5, minsan nag-aalas 6 pa. So, paano natin sila so, maghanap tayo ng iba at gaya ng Panginoon, ang Panginoon po ang patuloy na kumikilos. Pagpapay natin doon sa Alhada. Yan po yung lugar nila, Brother Benson. Kung naalala nyo, nakapag-Bible study tayo dyan, natigil. Sapagkat yung ating kapatid ay iba-iba ng schedule. No? So, pag-pray po natin yan. At pag-pray din natin, no, na umpisahan yung Bible study po kina Ate Chi. Unahan natin Yoni. Amen. So dapat mga kapatid, pinapanalangin po natin. Kasi pag hindi natin nilapit sa Panginoon, paano tayo gagawin ng Panginoon? Hindi natin alam kung paano tayo mag-isa. Sapagkat yan po ay medyo so, hindi natin palagi yung guidance ng ating Panginoon para mag-umpisahan natin. Sapagkat yan lamang ang pamaraan upang tayo po makapag-isa ito. Pag natigil yung ating Bible study, paano tayo madadagdagan? Magawala tayo mag-disciple. Paano pag nag-exit na yung mga mga tumatayo dito? Paano magpapatuloy yung buhay? Dapat kami tayo mag-disciple. So, ito yung ating isama natin sa mga kapatid. So, yun lang po yung ating prayer. So, pag wala na po, so tayo
May sailors lang. Hindi na lang yung bukas ng Savior's Day. Anong kumpas din? Ay, 440 daw. All for Faith niya. Ay, mo kapisalis. 344 with a meat. Sige, tayo po'y tumayo lahat. Tayo po ay tapos sa awaiting their Genesis. Sige, kakain po natin. I stand amazed in the presence. Kantahan natin ang lahat ng stanza. First stanza, ready? Sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall never be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In creepy angels beheld him, and came from the
pupunta sa inyong gawain, kami po ay nagkakaroon ng realization kung gaano kami kamangmang, kung gaano kami kapulis, kung gaano katigas ang aming mga ulo na hindi namin pinapakinggan ang mga salita. Kaya inisin niyo po, Ama, ang aming mga puso at isipan sa anumang karamihan na meron kami. Alam namin, Ama, na kayo lamang po ang may kapangyarihan na kami po ay linisin sa aming mga pagkakasala. Salamat po at nariyan palagi ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu na naglalumay sa amin. Salamat sapagkat kumikilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming buhay upang kami po'y magkaroon ng kababaan ng puso at tanggapin ang mga salita, tanggapin ang mga anumang review, anumang correction na alam po namin na ito'y mali. Pero salamat sapagkat nariyan po ang mga salita. Every time we hear, Panginoon, ang mga salita na naglalumay sa amin upang ito po ay itama. Kaya salamat po, Ama, at mayroong gawain dito na ito pong inilagay sa lugar ng Geda kung saan kami po ay napapagaling sa aming mga espiritual na kasalanan. Salamat po, Ama, sa patuloy niyong pagmamahal sa amin sapagkat nakikita namin kung paano po kumikilos ang biyaya niyo sa aming buhay araw-araw. Nawa, Ama, huwag kayong magsawa na kami po ay patuloy na gabayan, alalayan at higit sa lahat, Ama, ang pinakamahalaga po ay kung paano po namin i-apply ang mga salita niyo sa buhay namin. Nawa kami po bilang mga mananampalataya, bilang yung mga anak sa pamamagitan po ng aming Panginoong Kristo ay makita sa amin kung paano namin ipinapamuhay ang mga salita niyo sa buhay namin. Nawa hindi lamang po namin napapakinggan, kundi mahalaga po, Ama, kung paano namin ito ginagamit sa aming paglakad araw-araw. Nawa makita po sa amin yung pagiging isang magandang patutuo upang kayo po ay patuloy namin mabigyan ng kapulihan. Kaya salamat po, Ama, sa gabi nito na ipalamang po ay aming nilalapit ang aming mga puso at isipan upang kami po ay magkaroon ng kahandaan sa aming pananambahan sa darating na Biyernes. Nawa ang bawat isa po sa amin ay pupunta dito na nakahanda ang aming mga puso at isipan. Ang isa pong pinaka main goal namin, Panginoon, is kayo po ay aming magpulihan. Kayo po ay aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. At higit sa lahat, Ama, aming po mapakinggan ang mensahe sa darating na Biyernes. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya tunay lamang ang papuri at masasalamat ay sa inyo lamang. Kaya muli namin ibinabalik ang lahat po ng papuri at masasalamat sa mga ito. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. May basta video tayo.